Kong Nat Odocado, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Katunying and Boss Jerry and sa lahat makikinig sa atin sa DZRH. Malapit ng Pasko pero mukhang mainit to, no? Itong hindi totoo itong pagpa-order o pagpapahayag ng Pangulo sa Kongreso na i-prioritize yung pagsasabatas na isang political dynasty enabling law ay isang matinding usapan. Kayo po ba ano ang posisyon niyo dito sa usapin na to? Well, ako, I agree. It's high time na, Katunying, no? And Boss Jerry. If tignan natin yung history kasi ng deliberations ng Constitution, it was well argued by Commissioner Noledo na political dynasties is actually a social justice problem. Result siya ng socio-economic inequality sa Pilipinas. And pag inalaw natin to continue, mas lalalim yung diferensya ng mayaman at mahirap kasi yung concentration ng power and government resources is limited to certain families. Now, for a fun fact, Katunying and Boss Jerry, based on a PCIJ report, nakita natin na out of 149 city mayors, 113 doon come from political dynasties. For governors naman, 71 out of 82 provincial governors galing sa dynasty. Ha? 71 out of 82? Yes. Ay, grabe, no? And sa tahanan ngayon, Katunying, 80% daw galing sa dynasties. So mukhang kailangan na talaga i-shift na ang Congress, House of Representatives, to dapat naman maging House of the People naman. This is why... Ulitin nga natin yun, Kong Nat. Ilan sa Kamara ang... galing sa 80%. 80% Boss Jerry. 80%! Mario Stefano. Paano magkakaroon ng chance? Paano magkakaroon ng chance? Ano ang chance na makalusot ang isang totohanang political dynasty measure o anti-political dynasty measure? Well, surprisingly, Katunying, no, there are some, especially yung mga next generation of leaders coming from dynasties, no, are very willing and are listening na dapat medyo may changes or may regulation in terms of concentration of power. And I think this is a good start. And sana mabigyan ng tsansa kasi sabi nga ni Einstein, kung alam mo yung problema and you still to the same solution, walang mangyayari. So I think yun lang ba sinabi niya? Hindi ba sabi niya stupidity yun? Ay, naputol. Naku, lumipad na yata si Kong ano. Mukhang inagaw ng stewardess yung cellphone. Balikan nga natin. Subukan natin. Ang ganda ng usapan noon nito dahil biro mo 80% ng Kamara ay galing sa political dynasty. So anong maaasahan nating anti-dynasty bill ang lulusot diyan? Pero si Kong Nat ay nakakakita ng liwanag dahil meron daw hong mga galing sa dynasty na mga congressman, mga younger generation na open at merong mga suggestion mismo. Kong Nat, andiyan ka na, Kong? Andiyan na po. Katunying, sorry na putol. Kala namin, inagaw na nung stewardess yung cellphone nyo. Cellphone. Huwag ka maingay dito. Lilipad na tayo. Hindi, yung pong binabanggit nyo na kay Einstein, hindi ba dinugtong niya na stupidity yun? Yung paulit-ulit na... alam mo namang... Anyway, ang sabi nyo, yung mga batang mambabatas, okay dyan. Pero alam naman natin, ang lagi dyang bone of contention, kung ano ba ang definition ng dynasty. Ayun, Sino nang ba ang dapat masaklaw nito? Go ahead, ano po yung gusto ninyo sa party po ninyo? Tama po. Ako po on my end po, dapat may prohibition up to second degree. And then we separate national sa local. Kasi minsan po, nahahalo natin. So for me, meron kang tumakbo sa national up to second degree, wala nang pwedeng tumakbo national. Okay. Local, pag may tumakbo na sa up to second degree, bawal nang tumakbo ang within that family. Okay. Para naman may talagang totoong equal opportunity na makapag-participate yung walang machinery and hindi popular but qualified na leaders. Sa ilalim po ng batas, Kong, sino ba yung second degree? Second Sample. Ano po Second degree. hanggang nanay, anak. Nanay, anak. Attendant and anak po.
Halimbawa, teka. Kuya ate. Kuya ate, hindi pwede yon. Bawal. Bawal yun. Nanay anak. Pero bawal. yung pinsan, pwede na. Pinsan, third degree, pwede na. Pwede na. At least, third degree yun. ang wisdom nun, isa yun sa ina-argue ni Commissioner Rodrigo, no, na hindi na isang pamilya ang may hawak doon sa government resources. So yung immediate family ang pinag-uusapan natin dito sa Halimbawa, mag-asawa, yun, mag-asawa, hindi pwede yun. gano'n, hindi pwede. O kaya magtatay, Hindi pwede po. magnanay, gano'n, hindi pwede. Hindi pwede po. Pero Bawal kapag po. halimbawa pamangkin ko, pwede na. Pwede po. Pwede. po. Yung pinsan, pwede na. Parang, hindi pa masyadong malapit yung second degree. Parang malapit pa rin yun eh. Pwede ba tumawad Opo. kahit na third degree? Third degree. Para Pwede po. Pwede Oh, po. yun. Pag-uusapan naman po yan. ay, madali naman pala kayong kausap. Kaya naman kay Kongnat eh. Madaling kausap eh. So yung third degree ay pinsan na ba yun? Pinsan buo? Yes po, pinsan po. Pinsan. po. So ang sa panukala ninyo ay pwedeng sabay national tsaka local. Pwedeng magkasabay 'yon. Pwede po. Pero kapag sinabing national Halimbawa, senador. Halimbawa, senador. kung senador, si senador, ang kanyang asawa ay mayor, pwede yon. Pwede po. Pero isa lang po ang pwede per sector. Isa sa national, isa sa local. Ayun. Yung bang congressman ano bang kategorya nun? Local? National yun eh. National po. Hindi National po. sa district lang ang nag-aalal diyan Hindi nga buong probinsya eh. Ay, hindi, kasama siya sabay kami. National po. Kasama siya sabay kami. So hindi pwedeng magkasabay ang isang senador at isang congressman. Hindi po pwede. Hindi po dapat pwede. Pero yung congressman, saka yung misis niya, mayor, pwede yon. Pwede po. Pwede po. Dahil isang national at isang local yun eh, no? Opo. Pero yung mayor at vice mayor mag-asawa, hindi pwede 'yon. Nako, yun ang Hindi pwede matindi. po. Hindi pwede po. Alam nyo, maganda nga talagang pag-usapan Magandang to pag-usapan talaga. ng mahaba-haba. Ano ito? Meron kayong sariling bill version, Kongnat? Meron po. Isasubmit ko po tomorrow or Wednesday po. I'm just finalizing po. Mag-iikot pa ako for consultation kasi para meaningful yung ipapasa nating batas and makita ko yung totoong data. Oo. Kasi ngayon pa lang may mga nakikita ng may mga lumalabas na anong House bill yun na Yung kay Congressman, kay Speaker, saka kay Congressman kay Majo. Ngayon pa lang binabaril na ng marami at kumbaga parang isinabatas lang din, gumawa pa ng batas para lang masiguro na meron pa ring political dynasty. Yun nga rin po ang comment. And for me naman po kasi is dapat ang votes kasi po pahiram lang yan eh. Hindi yan minamana. If ganun yung structure, then we don't resolve the problem of reducing the concentration of power. Kaya po ang gusto ko, may up to second degree na at least na ban for political dynasty. So ikaw Kongnat, bilang isang bago at isang bata na mambabatas, sa tingin mo hindi mission impossible ito? Ako po, to be honest, mahirap pero hindi impossible. Especially po with the next generation, I see na they really want leaders that understands their generation, speaks their language. Mukhang nakikita ko po may pag-asa po itong maipasa. May mga pumupuna na kung talaga daw seryoso dito ang Pangulo, hindi lang gawing priority ito, kundi Certify as urgent. Ayan, i-certify as urgent na isang maayos na panukala. Ano sa inyo doon? I agree po. Kailangan po para at least malaman din nila na ito yung direction ng leadership natin and patunay rin na gusto niyang talagang i-reform politically ang ating system. And I think also, kaakibat nun, dapat isama yung party list na law na rin po. Kasi it needs an update. But more importantly, dapat true representation na po ang makakapag-takbo for party list. Oo. Hindi ho ba ganun ang nangyayari ngayon? Marami po tayong nakikita na medyo minsan kailangan questionin. Naiintindihan po namin kayo. So, ito po ay, ang sabi nga ng iba, kung magagawa ito, magkakaroon tayo ng batas sa laban sa political dynasty
na nandyan na sa ating konstitusyon, naghihintay lang ng enabling law for almost 40 years, 4 decades. Ito ay magiging isang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama po. And it would be a fitting legacy po na ginawa niya ang tama during his term, na binigyan niya ng pagkakataon ang ordinaryong mamamayan na tumakbo ng office without the concentration of power ng mga political dynasties. Paano daw po kung magkaaway yung magkapatid? Baka naman pwedeng tumakbo na sa... magkaaway naman Magkaaway naman eh. Pag tumakbo sila sa isang posisyon, okay lang. Pero pag multiple position, naku, hindi pwede. Ibig sabihin, patunayan nila nag-aaway talaga sila. Pwede nga yun, ano? Pareho kayong tumakbong governor. Sige. Yan ang magandang bakuna sa nagpapanggap lang na magkaaway, ano? Mahahalata. If they run for the same position, ayun, totoong magkaaway yun. Okay. Ay, teka muna, Kong Nat, sa budget, nasusubaybayan mo ba ang takbo ng budget dyan sa House? At totoo ba na napag-aralan mo ba? Totoo bang may pork pa rin? May pork barrel pa rin itong 2026 budget? Nung ni-review ko po siya 3 days ago, parang wala naman po. Nakita natin na nilinis talaga ni Chair Mika yung budget. In fact, affected nga po yung sa amin. Pero okay lang, importante po, mabalik namin yung tiwala ng tao sa Congress kahit medyo mahirap. Pero nakita niyo yung report ng PCIJ, di ba? Opo. So ano yun? So yung ginawa na yun ng PCIJ, nasabi ay may pork barrel increase sa kay Speaker at iba pa, kasama kay Congresswoman Swansing. Mali ba ang appreciation ng PCIJ doon? Actually, gusto ko nga po silang kausapin para maintindihan ko rin kasi sa pagkabasa ko po and my little understanding, wala pong ganong klaseng approach sa budget. Kumbaga, these are things na we have to clarify. For me po kasi, yung mga nakita sa report, hindi po siya for me considered as pork. As a pork barrel. Sa one tahanan party list, magkano naibigay sa inyo, Kong? Naku, wala po. Wala. We have to see after itong BICAM kung ano ba yung final numbers kasi we follow naman po ano yung rules and I'm very happy na live na po yung BICAM. Pero may mga proposal kayo na mga projects na pinondohan na na-approve naman, na nakasama? Ang last check ko po, nabawasan po eh. So, I'm waiting for the final version to check po kung ilan ba talaga. Okay. Kung hintayin po namin yung bill na ipafile ninyo tungkol sa party list at may isa pa pero sa ibang pagkakataon na lang yung take o yung position ng one tahanan party list doon sa proposal to ban vaping o yung vape dito sa Pilipinas. Next time, pag-uusapan po natin, Kong. Salamat po. Sige po. Thank you. Thank you po. Thank you, Kong Nat. And Boss Jerry, good morning po sa lahat. Si Congressman Nat Odocado, isa sa mga pinakabago at mga batang... Isa sa pinaka-edukado. At pinakabatang party list representative dyan sa Kamara. One Tahanan Party List.